Alright. Alright. Live na. Okay. Alright. Magandang araw. So for today's live, until lang akin lang naman i-demonstrate kung paano gumawa na palawagan sa Sinking Fund, parang ganun. So, using Microsoft Excel. So, kung isa ka sa mga individual na gustong magkaroon ng palawagan system, parang ganun, and then automatic or sinking fund system, parang ganun, para automatic hindi mo na kailangan maglista using the libro, notebook. Of course, meron ka namang laptop, computer, cellphone, pwede mo itong gamitin para mas madali, para maging easy lang. Of course, mas maganda pag mayroon kasi automatic lahat, diba? So definitely, so this video is this live is introduce, gagawin natin from scratch ang palawagan system. Okay, so you can just watch. Okay, and kung di mo naman trip tong mga ganitong usapan, you can just skip the video. Pero if you want some ganito ang matutunan regarding for creating the Microsoft Excel lang naman na palawagan system, para kung ganun ka is meron kang matutunan. So, well, simulan natin po na basic. So, bakit tayo gumawa ng ganito? So, for the individual, para magkaroon ng idea paano maging automatic ang ginagawa mong simpleng sistema like palawagan, diba? Okay lang naman ang palawagan, diba? Because ano ka lang, maglista. So, hassle na yun, diba? Where is this video, kung meron tayong sistema, kung meron tayong system na ginagamit, so even wala kang book na dala, kahit saan ka, makikita mo paano gawin. Okay? So again, dito muna tayo sa pinaka-basic. Kung meron kayong Excel with their Google Sheets, pwede ito gawin, same lang din ang proseso. Ang maganda sa Google Sheets is online, at meron din namang Microsoft Office sa online. Pareho lang din yon sa Microsoft sa Google Sheets. Ang Google Sheet is online, ang Office is meron tayong reconnecting. Nawala. So kung ginagawa mo to, kung meron kang palawagan system gamit ang Microsoft Excel at Google Sheets, merong sa Google Sheets, tingnan naman natin dito sa online. Tingnan muna natin dito. Google Sheets, alam niyo mo Google Sheets, diba? Google. Meron naman dito kung naglalagin ka sa google.com. Meron naman Google Sheets. Pwede mo itong gawin dito. Google Sheets. Same lang din to, Google Sheets, online, login mo lang yung account mo. Same lang din, so online din to. And of course, meron din is office.com. Ang office.com is free na Microsoft Office. Hindi mo na kailangan mag-install. Nandito, ano na ako dito. You can use Microsoft na hindi mo na kailangan mag-install ng hindi mo na kailangan mag-install ng offline copy ng Microsoft. Pero lang online. Ang ano nga lang dito is kailangan ng internet. So kung meron kang internet, pwede mo gamitin ang ganitong application. Website nila. Hindi mo na kailangan pang gumamit, mag-install. Kung meron ka na lang internet. So kung wala, dito tayo sa offline. So again, online, whether it is online, Excel dito, ito, kung makikita nyo, sa blank lang naman na to.
blank na Excel sa online, of course, kailangan ng internet, diba? Automatic din to nakalink sa Google, sa account mo. Okay? So, Excel na Excel, diba? So, same lang din because it is Excel na nag-provide sa Microsoft. Sa Google Sheets, same lang din. Okay? But this video, ang live nito ay hindi tungkol sa online. Okay? Sa offline tayo. So, balik tayo dito sa Excel. So, in a version, pwede kung anong version. Again, ang pinaka-purpose to is paluwagan system. Okay. Para maging automatic. Okay. So, ito yung, ito yung pinaka-interface, no? So, ang gagawin natin, kung meron kang paluwagan, whether it is, ano bang klaseng paluwagan ginagamit mo? Whether it is everyday, monthly, parang gano'n, weekly. So, dito naman tayo sa weekly. So, ano muna tayo dito ng, lagay tayo dito ng number para sa bilang ng mga, names, members na lang. Then, dito, and then, week dito. Week 1, kung weekly ka, drag mo na lang. Every month, meron lang namang week 4, di ba? Week 4. So, ilan ba ang contribution nyo? Ilan ang magkano ang contribution nyo weekly sa iyong member? Okay? So, halimbawa, meron kang, 100 per, halimbawa na lang, 100 a day. Lagay mo na lang. 100. Bakit ka naglagay ng 100 dyan? Para, maano natin, ma-automatic natin. So, ibig sabihin, kung halimbawa, meron kang from the month of, mong month yan. So, March yun, di ba? March ba? Okay, March. Sabihin natin March, April na lang. April to. Ito sa baba. Renew nyo na lang. So, yes, meron dito, and of course, total collection. Total, ano na lang, collection. Total na lang. Total, enter na lang. And then, balance. Para bang ganun. Balance. Okay, balance. Okay. Total collection, ito yung nakolekta nila. Ito dito is, halimbawa, ang members, of course, mga members ito, di ba? Week 1, dito mo input kung ilan ang na kolekta mo sa bawat member. Ito. Total collection, of course, ito total lang naman natin ang nakolekta within that month. Diba? Kung merong kulang, dito makita ang kulang nila sa balance. Diba? So, bago mo natin natin ito, simplihan lang mo natin para magiging, maayos. Okay? So, fit lang muna natin ang halimbawa dito. So, control na lang. Yan. Awan muna tayo. So, para magiging fit, okay, lagay mo nito, double click mo lang ito sa taas. Halimbawa, dyan yan, diba? Double click mo lang ito, magiging fit. Okay. So, sa members, para mas align, lagyan ito doon ng 3 column. Insert muna natin. So, merge na natin to. Merge lang. Okay. So, again, kasi members, diba? So, last name, ito. Drag lang na. Last name, first name, middle name. So, middle name, atin mo na ganyan. Medyo lakihan natin. Last name, tas middle initial. Dito lang ng middle initial. Halimbawa dito is De La Cruz. La Cruz na ta. At saka dito comma at 1. At middle initial is B. Parang ganun. Halimbawa lang naman. So, of course, dito, then, pwede natin ito i-double click lang dito. So, hindi natin ito i-speak kasi ito.
So, ano lang natin. Yeah. Okay. Center lang din natin. Pwede natin tong dito lang muna. Highlight lang muna natin to. All borders. Tsaka dito, all borders din to. Mayroong, delete na natin to, delete na. Parang ganun na. So, of course, is center lang naman natin to. Center. And of course, same lang din to. Ito. Highlight lang natin. Center. Ito yung pinaka-basic na. So, dito is huwag mo itong i-highlight. Huwag mo itong i-borders kasi ano lang naman na natin. Gawin mo ito yung single line kasi kapag at the end of the day gusto mong mag-print out, pwede mo itong ganito yung itsura. So, dito, kung nakikita nyo sa print out ko, okay. So, sa print out, ito yung print out. Ito yung, of course, ito yung lalabas sa pagka-print. So, yan. Kung nakikita nyo, diba? So, one column. Okay. One column lang dito. Tatlong column pero kung borders natin, pareha lang din. Pero hindi to merge. Hindi to merge. Just about borders. Gagawin natin dito is i-highlight lang natin then outside borders lang gagawin. Outside borders. Okay. And then of course, dito na tayo sa pinaka borders na. All borders na. Same lang din dito sa 1. All borders na. Pero dito sa baba, try natin to i-highlight. Okay? Try natin itong i-highlight. Then, i-drag natin. Okay? Kung mag-auto numbering ba. Okay, nag-auto numbering siya. Okay, which is good, diba? Hindi mo na kailangang mag-auto numbering. So, back muna natin, Control Z. I-highlight lang muna natin to. Kasi kapag i-highlight natin to, automatic to makakopy. Makakopy na lahat. Okay, drag nyo lang. Diyan, kahit walang pindot. Dahil walang control. Tingnan mo na itong kung nag-auto ba. Okay, nag-automatic siya because meron itong kasama dito. Automatic. Meron kasing long range kasi ito. Maraming data na kasama with the number at saka word. So, automatic pag number, mag-auto numbering siya. Pag word, makakopy siya. So, itong sa baba, itong outline na to sa box, it means copy. Kung alphabet, makakopy. Kung numbers, mag-auto numbering siya. Okay? So, nakikita nyo dito, from 1, nagiging 5, diba? And of course, huwag nyo i-highlight to lahat kasi pag i-highlight, halimbawa, 1 to 5, then i-highlight nyo, i-drag, hindi yan magiging 6, magiging 5 din yan. Halimbawa, i-drag ko yan. So, magre-repeat lang din yan. Okay, so, automatic na siya. Never mind. So, some of the cases kasi, kapag i-highlight mo to lahat, then i-drag na ganon, mag-automatic nga 1, 2, 6 ganun. Pero since dahil dito may kasama, automatic siya. Halimbawa, ito lang. Yan o. Control ko. Tapos kapag dito lang to, control ko. So, automatic 1, 2, 3. Diba? Naka-highlight ko to din na drag. So, in some cases, ganito ang magiging kalabasan. Pero dahil dito sa maraming data, kaya nag-automatic pa rin. So, highlight lang natin. Ngayon, si Microsoft Excel is may limitasyon. Maglilimit siya. Sabihin na natin, yung entry nito is million to Control arrow down, million yung row, diba? Control arrow down, pupunta ka sa pinakadulo ng row. So, million yung row. Ngayon, ang problema is, mag-create kasi tayo ng formula So, kung maramihan, maraming execution, lahat. Ngayon, kung mahina yung PC mo, medyo maglalag. So, that is why, ililimit natin sa ilang row lang ang gagamit. So, I will use only, as of now, for this demonstration, I will use only, kahit, 100 lang. Okay, 100 lang. So, i-drag ko mo lang dito,
ano pinakadulo? 100. So, 101, back to 101, 1, 2, so 102 para magiging 100 yung members. So, from 100, so dito ako 102. So, sa 103, i-highlight ko to, and then i-hide ko yung sa baba. So, bakit 103? Because sa row 1 and 2, merong label, diba? So, ano na lang natin, para magiging 100. Kasi 1 and 2 is ginagamit for label, and numbering is 100, so that is why 102 tayo. So, 103, select natin tong row, tapos control, shift, then control, then arrow down, mag-highlight to yung mga ginagamit natin na cell, na row, then right-click lang natin ulit din hide. So, ang makita dito is 100 lang, kaya hindi na makita sa baba. And now, so, atin na tong kung titingnan nyo, so 100 na, okay, diba? So, highlight lang natin to. Punta tayo sa baba, sa taas. So, arrow down, highlight lang natin to, highlight. Then, i-clear natin to si pareha yung pangalan ko nila cross, diba? So, control shift, arrow down. So, mag-highlight lang yung row mismo. So, delete. So, clean na yun. Pag control P natin, titingnan nyo dito yung print out. Okay? Makita ito yung print out. So, which is good lang, diba? Okay? So, meron ng total collection, then balance. Okay? Goods. Goods na, diba? So, ang kulang dito is, lalagyan natin sa total collection, diba? Ang total collection is, insert lang natin, gagawa tayo na another total collection, mag-copy lang natin. Lagyan natin dito ng table lang. Total collection sa lahat. Hindi naman to total collection ng individual, pero total collection to ng individual, tapos dito total collection na nakulik sa galing sa individual. Ano ba tawag nito? General total collection, di ba? Ano ba tawag? So, gawin na lang natin total collection. Bravo. So, sabihin na lang natin general total na lang. General total. General. Di ba? Alt lang natin to para maging double line. Okay. Now, tapos, i-highlight lang natin to para yan. Then, dito total. General balance lang. General balance. General total, may general balance. I-highlight, para hindi maging hindi maapektuhan dito, highlight muna natin to. Para hindi maapektuhan tong row natin, because goods na yan, ito, memorize lang natin to. Type lang natin to, general, alt enter total. Okay, and of course, ito, tapos dito, merge lang din, tapos center lang natin. Tapos, general balance, alt enter, balance. Tapos, dito is, merge lang din natin is, overall total. Overall, ang overall total, ito yung lahat na nakulikta na kung nagbayad na lahat. Okay? Kung nagbayad na lahat. So, alt enter, tama ba? Bakit hindi laging so, lagyan lang natin dito ng kulay. Ganon. Tapos, bahala kung anong kulay gusto mo. Overall total, green lang natin. Tapos, balance red. Okay. Tapos, dito makita yung total ng general. Total. Tapos, general balance dito sa baba, total overall total. Okay. Ngayon, print view natin, so hindi makikita. So, adjust lang natin yung konti itong name. So, adjust natin ito dito sa print layout. Page setup lang tayo. Tapos, ito yung margin. Kuntian mo natin ng margin. 0.5, tsaka single. Kung kakasya ba. So, kakasya.
And then page setup tayo ulit. Dito tayo sa margin, horizontally, okay. So magiging center yan. And of course, dito sa lagyan natin dito ng label. Merge lang natin to. Lagyan natin ng pangalan. Center lang tayo, lagyan natin yung paluwagan system. Lagyan natin ng kulay. Tapos, kung nabahala ito maglagay ng kulay for week 1. Parang gano'n. Para, So, of course, kung trip nyo namang hindi lagyan, you can just leave it this white, parang gano'n. Sample lang na. Okay. So, okay. Halimbawa, for the may 4 na week, diba? So, automatic dyan, 400. So, ipo-formula natin yan. Sum lang natin. Or kasi medyo, para hindi ka na mag-encode, select lang natin to. Kasi, click natin to auto sum. Ang purpose nito is, maging adjustable yung system. Halimbawa, gusto mo ng 70 per week, automatic mag-adjust yung system. Okay? So, dito is the contribution daily, kung anong gusto mo. Of course, nag-auto sum tayo dito, nagpo-formula para ang ating system is adjustable based sa gusto mong contribution ng collection natin sa ating mga members, di ba? Dito naman, same lang din, every week, halimbawa ganun. So, of course, total collection 70, di ba? So, of course, balance lagyan natin to dito. Okay. O, hindi nyo nalagyan. Pang pagkula lang, no? Halimbawa lang to, ha? Meron ka si 1. De La Cruz. Last time to, De La Cruz. Tapos, lagyan to na kama, dito na lang ang kama. Tapos, 1. Tapos, middle initial. Makiling na. Makiling. Tapos, Maria. Ganyan. Kakapi lang. Kung control P natin, kung titingnan nyo dito, sa printout, kapag i-print natin, so presentable pa rin, di ba? Lagyan na natin muna ito ng border. Lagyan muna natin itong border. Kasi hindi tayo nakapalagay ng border natin, di ba? So, control P ulit. So, meron ng border. So, medyo okay na, di ba? Medyo okay na. Okay na. Yan, meron tayong, kapag i-print natin, yung system natin, so medyo goods. Ulit tayo dito. Now, of course, kung maramihan kang system na iniin ko, diba? Now, lagay na natin to dito. Tawa. Lang. Okay, yan. So, ipo-formula natin to. Basic lang muna natin. Sa halimbawa, nag-contribute si De La Cruz dito ng 50 kasi wala siyang pera, parang ganun ba? But isi-center man natin to. Highlight lang dito natin sa taas para sa ating sa baba magiging center din. Okay. So, lagyan natin ng piso symbol para magiging lagyan natin ng piso symbol. Tapos, dito tayo sa more accounting format. Tapos, hanapin natin itong Filipino. Kasi ginagamit yung is Office 2019. Pero ba tayong Filipino dito? FF. Filipino. French na to Mahanap Merong Filipino dito. Pahanap Asan yung Filipino? Okay, ito. English at saka Filipino. So, piso symbol to. Click nyo lang. Then, okay. So, nakalagay ito. Kasi piso, dapat may decimal, diba? So, same lang din to. Pwede lang itong natin. Just double click lang to pababa. Halimbawa kung dito.
i-highlight lang natin to dito. Highlight, pababa, control shift arrow down. Okay? Then, apply natin tong piso symbol. More. Tapos, hanapin ulit natin yung piso. Ng piso yan. Sorry for the words. Pilipino, okay. Ngayon, hindi yan malalagyan kasi walang data, di ba? So, pag lalagyan natin ng number, so may piso na yan. Which is good. So, again, halimbawa na lang, every 50 lang yung, 50 lang yung binayad niya. Okay? So, si Maria, consistent siya, so 70 pesos siya per day. Okay? Tapos, si Chan, parang ganon, 50 siya, pero dito nagiging, ubayad siya from 70, so nagiging 90. Okay, tatanggapin natin, so 70, diba? Parang gano'n. Okay. Yan. Sample lang naman yan na data, diba? Ngayon. So, since this is piso din ulit to, highlight lang din to natin. Then, lagyan na to ng format lang din natin to into piso. Ito piso symbol. Nakalimutan itong i-highlight natin, no? Nakagana lang tayo sa format. Ngayon, tapos, click lang natin to. Kung meron ka mga members na automatic yan, same lang din yung formula kasi lang namin natin itong week 1. So, click lang natin to. Itong part na to. Click lang to, dalawang beses. Automatic na siya. Kaya na kailangan mag-format. Ngayon dito, walang laman is walang, diba? Wala pang members. Wala pang contribution, diba? So, sa balance, ngayon dito sa balance, ano ba ang formula nito? Ang formula dito is the total collection minus sa imong minus na ibayad mo. Sa lahat ng babayaran, sa lahat ng contribution, tapos yung nabayad mo sa contribution, yun yung balance. So, equal lang natin. Click lang natin tong total collection minus this one. Na individual na binabayad. Okay? So, 80. Ngayon dito, kapag i-double click natin, magiging mali yan. Bakit? Kung titingnan nyo dito, automatic yung formula, di ba? So, kung ganitong, pero ang purpose natin dito is magiging automatic. Ngayon, kung gagawin natin tong same na automatic na formula, halimbawa kung 100 yung members, magiging matagal yung system, di ba? So, ang gagawin nito is, i-fix natin yung etong 280 para pag i-drag natin is same lang din yung 280 sa collection and of course ma-adjust na. So which is i-fix natin by putting dollar symbol. Dollar symbol lang natin to, dalawa. And of course kung i-click na natin to, okay, wala lang balance, di ba? Okay. Ito, merong balance kasi, 260 lang, tapos lahat is 80, di ba? So, 80 na bayad niya, so ano ba tawag dito? Si Makiling is walang balance, di ba? Walang balance sa si Makiling. Date naman natin. Okay. Yeah. Wala nang balance si Makiling, dahil 0, di ba? So, of course, lahat dito, naka-form na. So, hindi pa yan clear kasi ito dito is supposed to be walang magdi-display lang. So since part 1 lang naman to, okay lang muna yan, diba? So meron na tayong collection, nakita natin kung ilan ang nabayad ni ilan ang nabayad ni De La Cruz, ilang nabayad ni Chay. Tapos ilan ang kulang niya. Ngayon sa general total, ilan yung perang na liko mo? So general total, i-add mo lang naman to. So, right-click lang to, equal. Tapos, itong from the 1 De La Cruz, click lang natin to, then Control-Shift arrow down. Okay? Hindi na to, automatic din yan. Tapos, dito sa, enter na lang. Okay? Enter na lang. Okay. So, ito yung formula. So, sa general balance, yun lang din, equal. Tapos, De La Cruz dito, De La Cruz. Click lang natin to, Shift, Control arrow down. Tapos, enter. Yun na. So, ito yung ang nabayad hindi. Sa general total
ang overall total, i-add lang natin to. Equal this 1 plus this 1. Ito yung total na pera na makukulikta sa tatlo na members, di ba? Since tatlo pa lang ng members nilagay ko dito, so ang koleksyon na lahat ng pera is 560. Okay? So, ang nabayad lahat, total, hindi. Kulang to, kulang. Sa general total, 280, di ba sum to? Ba't nagiging ano to? Hindi naging sum. Sum lang to. So, lagyan natin ng sum. Palimutan natin yung sum na. Since total. Same lang din to, total, sum. Sorry. Sum lang natin kasi total, ya. Tapos, yan. Ito yung nalikom na pera for the, marami to because meron kasama pa dito. No? Nasali dito, nasali na balance. Since tatlo pa lang na member, diba? Kung hindi natin to isasali dito, pero paglagyan natin yan, sa ngayon, ang nakikita dito, ang maganda dito is ika-count lang muna natin eh. Ika-count. So, pero another part na yun muna. Okay? Para mas makita natin ng okay, hindi na muna natin gagamitin tong mismong lahat. So, yun na muna natin gamitin yung ito. Delete muna natin to. Tapos, ito yung formula dito. I-clean muna natin yan. Tapos ito na lang muna. Para kung tama ba ang computation. Click sum na lang. Eto. Baba. Yan. Tapos balance equal sum din. Tapos dito. Yan. Yan yung kulang. Tapos ito yung equal dito plus dito. Ano ba yung total? 850. So, multiply natin para sigurado. 280 multiply by 3. Tama ba? So, 840, diba? Tama. So, ito lahat ang makakolekta na pera sa tatlo sa 280. So, ang hindi pa nababayaran is 100. Diba? 100. Saan galing yung 100? 20 kay Chan, tapos 80 kay De La Cruz. So, makakita mo na lahat ng koleksyon ng lahat. Tapos, ang kukolektahin pa lang at lahat pa makukolekta. Okay. Ito lang na may pinaka-basic ng muna. Okay? So, para magiging fit to dito sa pangalat mo ko. Yan. Adjust lang muna natin. Yun na pinaka-basic, diba? So, sa ngayon, yan lang muna for the part 1. Of course, sa part 2 natin ituloy para, ilang minuto na ba ito ang live? So, 33 minutes na din. So, medyo, So, part 2 will be coming soon. Para, anuhin pa natin to para magiging okay yung system. Lagyan natin ito ng mga, kulang pa to eh. Okay na yung system kung ganito, pero marami pang kulang para mapaganda. Okay. So, yung computation, okay na. Diba? So, automatic yun mag-a-adjust kung nilagay ito ng 100, diba? Yung system, automatic, yung general, tapos dito, diba? Automatic. Hindi na muna kailangan pang mag-adjust ng formula, automatic na mag-a-adjust yung system. Okay. So, yun na muna for this slide. Makulit for the part 2 para mabuo natin yung paluwagan system natin na kompleto at of course, sa ngayon, sample lang naman ito, diba? So, for the next video natin sa part 2, lahat ng 100 is i-occupy natin. Okay? I-occupy natin para magiging okay lahat. Okay? So, lalagyan natin ng kahit halimbawa dito, automatic mag-adjust ang system. Sa ngayon dito, kapag nag-a-add ako dito ng
nag-add ako dito ng 50, hindi, diba? Walang adjustment. So, later on, kapag nag-add tayo ng isang pang tao, automatic mag-add yung system. That is for the part. Since, sa ngayon na para mas maintindihan. Okay. That's it for this live. Peace out.